Paglilipat naman itong si dating Pangulong Joseph Estrada mula dito sa kanyang tahanan sa Polk Street o Hay Street, dito naman sa San Juan, ay tutungo ito sa kanyang bagong tahanan dyan sa Maynila. 3 buwan niya na rin nang nabili itong kanyang bahay nga at inaasahan natin na darating naman yung ilan sa kanyang mga kaibigan. Although hindi pa natin makuha kung sino-sino nga yung mga darating ng mga kaibigan niya mamayang alas 7 ng umaga dito sa kanyang tahanan sa San Juan para raw tumulong sa kanyang nakatakdang paglilipat nga dyan sa Maynila. At yung nakita natin kaninang coaster, dyan nakatakda namang sumakay yung kanyang mga kaibigan. So inaasahan natin na marami-raming makakatulong itong si dating Pangulong Joseph Estrada ngayong araw na ito sa kanyang paglilipat dyan sa Maynila. Inaasahan din natin na katulad nga ng mga napahayag na talagang magmamaneho nga para naman daw talagang makita dito sa kanyang pamosong jeepney ERAP. Yan nakikita natin ngayon ang dating Pangulong Joseph Estrada kasama ang kanyang may bahay na si Dr. Loy at sila nga ay tutungo dyan sa Maynila. Inaasahan din natin na talagang magiging welcome yung mga Estrada dyan sa kanilang bagong tahanan sa Maynila. Napakasimboliko kasi nitong jeepney ERAP. Nakikita natin yung loob, bagamat jeep na ang kanyang itsura na pampasahero sa labas, yung loob naman nito ay napakaganda. Air condition ito, merong sunroof at gayon din, merong mga pwedeng isakay, 11-seater din ito. At mamaya inaantabayanan natin kung sino-sino pa bukod sa kanila ang sasakay dyan. At yan ang kailangan nating abangan dahil meron pa nga bang ilang mga importanteng detalye na maaari nating makuha o lahat ng kanilang mga gamit ba ay practically nandun na yung mga importante. Yan ang ating antabayanan pagbalik natin maya-maya lamang. Balik sa inyo. Alright, maraming salamat, Connie Season. Gusto ko sumakay sa jeep ni ERAP. Parang ganda. Well, may loob ha. Naka-bucket seats. At ilang jeep na may seatbelt. Well-maintained yan. Makita mo yung console. Oo. Ingat po kayo sa pagmamaneho. At samantala, balita naman mula sa ibang bansa, nahuli sa CCTV ang isang insidente ng hit and run sa New York sa Amerika. Mga kapuso, sensitibo po ang video na aming ipapakita po sa inyo. Kitang-kita sa video ang pagtawid ng 2 taong ito. Nagmamadali pa na animoy gusto ng makarating sa sidewalk. Pero ilang sandali pa inabutan ng isang humaharurot na sasakyan ang isa sa kanila. Sa kabila ng malakas na impact, himalang buhay ang biktima at nagtamo lang ng ilang pinsala sa kanyang katawan. Natuntun din ang 19-year-old lamang na driver ng sasakyan 5 minuto matapos ang insidente. Grabe, lumipad talaga. So pati pala sila pag CCTV video, ihanda mo na yung bituka mo, Kasi grabing pilabo. So, ito nga yung tatawid ka na. Kaya ko to nga. Kaya magpasan. Nakita na nila nagmamadali tapos ayun. Nakita nila na parang gumigewang sa EDSA, bawal naman tumawid. Ay, naku! Sabi nga, bawal Pero to obviously mamatay. Oo. At pero problema. Such a small street. Yes, parang hindi siya main thoroughfare. Ayan mga kapuso, mag-ingat-ingat po tayo sa mga gamot na ating binibili, lalo na yung mga tinatawag na alternative medicine, lalo na kung hindi ito galing sa sertipikado at mapagkakatiwalaang manufacturer. Sa South Korea kasi naharang ng mga otoridad ang ilang kapsula ng gamot na nagtataglay daw ng laman ng tao. Ayon sa ulat, patuloy na dumarami ang nagpupuslate ng mga capsule na may halo o sangkap na laman ng human fetus mula ng unang madiskubre Agosto ng nakaraang taon. Galing daw ang mga ito sa bansang China na ginagamit bilang stamina enhancement o pampalakas ng mga manggagawa at cancer patients. Pero napag-alaman sa mga pagsusuri na nakakasama ito sa kalusugan ng tao, kaya naman mas paiigtingin pa ang seguridad laban sa mga kumakalat na gamot. Parang kumakain ng baby. Kalokohan talaga. Sino man nakaisip niyan? Samantala, narito naman ang maagang showbiz balita ni Luan D. Luan. Salamat, Rhea. Good morning mga kapuso. Masama pa rin daw ang loob ni Rina Casino sa mga umano'y ng bugbog sa kanyang anak na si Albi. Wala raw sa isip niya ang salitang kapatawaran sa mga lalaking itinuturing niyang suspects. Sigurado raw na magsasampa sila ng kaso sa mga sangkot sa insidente kung saan pinangalanan niya sina Jack Lacson at Neil Arce na umano'y kasintahan ni na Andy Eigenman at Maxine Magalona. Tikom naman muna ang bibig ng mga ito ukol sa issue. Gayunpaman, humingi naman ng paumanhin si Rina sa model stylist na si Carlos Concepcion na kanyang idinawit sa pambubugbog sa anak. Ngayon, I'm so sorry about the Concepcion. Mali yung Carlos Concepcion. I'm so sorry. It's a certain Concepcion. It's not Carlos Concepcion. And I apologize to the family.
usapan ngayon sa mundo ng net, aming ihatid ni Maring Suzy dito sa ating Web Hit It! Web Hit It number 1 mula sa Yahoo News, mga kapuso, bahay na nakabaliktad, itinayo sa bansang Austria sa Europe. Naisipang itayo ng Polish architects na sina Irek Glowacki at Marek Rozansky ang upside-down house. Mula loob hanggang labas, pabaliktad ang construction ng bahay gaya ng mga kwarto at banyo. Pero hindi na tinayo ang bahay na ito upang matirahan, kundi upang maging tourist attraction sa kanilang lugar. Sa totoo lang, pagpasok mo, paano ka mahihiga? Di ba? Unbelievable. Actually, effective siya. Kasi kung ikay napadpad dyan, siguradong pupunta ka para magpa-picture talaga dahil kakaiba siya. Oo. How interesting! Pero if you want our own version, local version, meron tayong upside-down na restaurant dyan along Katipunan Extension, if I'm not mistaken, going White Plains. So may White Plains. Meron upside-down restaurant mula sa labas. May jeep pa nga nakakabit sa taas. how nice! Pero going inside, it's already regular na siya. Regular na siya. So hindi tayo nahuhuli. Look at that. Natakot ako pag yun sa tubig ng toilet. Ay, oo nga. Good luck. Next, mabirit natin mula pa rin sa Yahoo News. World's biggest smiley ginawa sa Bangkok, Thailand. Yan ang project ng Rotary International Convention 2012. Oh, cute! The Land of 1,000 Smiles ang naging konsepto nito na simbolo raw ng pagiging friendly ng Thai people. At bukod sa world record, nakalikom din sila ng $200 million para sa polio eradication. For a good cause. Napaka-friendly din. Sawadika! Sawadika! Maging sa mga social networking sites na maingay na usap-usapan ang insidente sa NAIA Terminal 3 noong linggo kung saan nagpang-abot ang mag-asawang si Raymar Santiago at Claudine Barreto at ang kolumnistang Simon Tulfo. Unang kumalat ang kanilang video pero kalaunan ay mga kakatuwang litrato na ang kanilang iringan ang nagsumputan sa internet. Pero pinakapatok itong pinakamagatang thrilla in NAIA na hango sa laban nila Muhammad Ali at Joe Frazier noong dekada, 70s, nasa Thrilla in Manila. Ang tatlong kapatid ni Mon na sina Ben, Rafi at Erwin ang kanyang kakampi. Pero dahil dalawa lang ang kapatid na lalaki ni Raymar na sila Noel at Randy, may backup sila mula sa Senado na kanilang kapelido na si Senador Miriam Santiago. Ano naman kaya ang masasabi ng Senadora rito? Well, I must say it's humorous. Both sides are my friend. The Tulfo's brothers are my close friends. Since I grew up as a lawyer, I've been close friends with Ramon Tulfo since I was a fresh graduate from UP. And Raymar is in some way related to my husband. So I hope for the best. If necessary, I can act as mediator. Mediator sa warehouse. Oo, sa abandoned warehouse. Parang may senaryo na talagang naisip kasi, di ba? Kasi very graphic yung mga sinabi. Oo. Ayan, pero kumbaga, lalo pa yung mga tao nag-i-internet, di pa huhuli yung mga yan. Di talaga. Remember yung napaka-creative. Remember may tattoo naka-hard hat before kung saan-saan napunta? Oo, yeah, oo. I remember that. Diba? I remember. Which means masyado kayo maraming free time. Go back to work na lang, guys. Yan muna mga balitang mainit na pinag-uusapan online. Bukas, magkita-kita tayo muli para sa ating pinakamainit na Web Hit It! Uy, hirit pa naman na tayo. Ito na, makinig kayo. Makinig kayo ngayon, ha? I will. Narito lang po ang lagay ng panahon natin. Ang nararanasan kalangitan ngayon sa malawak na bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, nakaka-apekto pa rin sa Mindanao ang Intertropical Convergence Zone na magdadala ng madalas na maulap na kalangitan sa naturang pulo at yun din sa Visayas. Maganda na rin po sa posibleng pag-ulan dyan sa Visayas at Mindanao. Samantala, magiging maaliwalas pa rin po ang panahon sa Metro Manila at natitira pang bahagi ng bansa. Sisikat ang araw, 5:30 ng umaga at tulubog naman 6:15 pa ng hapon. Check naman natin lagay na panahon sa iba't ibang dako ng Pilipinas. So, tinutuloy namin ang Web Hit na habang wala kayo. Oo, kasi meron next time yung mga eligible. Anyway, good morning sa mga kakagisi pa lang dyan. Good morning, good morning, good morning. At para talagang happy ang inyong morning, eto, tsak na maaaliw kayo sa mga katambay nating amazing animals. Sila po ang stars ng isang animal show sa Clark, Pampanga dahil sa galing nila sa pagsabak sa mga tricks. Eto, at papakilala na sila sa atin ni Monica at Arn. Good morning, guys! Good morning
morning, Lynn. Good morning, Susie. Good morning. On, good morning. I love our outfit. Paras tayo naka-checkered. And speaking of the birds na nga, or yung mga animals nga, ito mga birds nga, mga sun conure birds, so ipapakilala namin sa inyo ngayon. Ay, nakikita na natin sa likod. Yan si, ano pangalan, Orn? Sunny and Sunshine. Ayun, si Sunny and si Sunshine na actually nagpapakita gilas na nga sa atin. Ayan, nagsisiso sila. Pero bukod sa kanilang mga kapuso, ayan, si Disney, isa pa sa mga makikilala natin later, na nagsiskateboard na, daig pa tayo on. Correct, ipapakita rin niya sa atin ng ilan sa mga amazing behaviors niya mamaya. Alright. At bukod pa dyan, Mon, itatry din natin ang iba pa din na activities dito at talaga naman para makabanding natin ang ating mga animal friends. Ay, correct. Naku, kahit na hindi fun Friday pa lang, fun Wednesday na agad dito sa unang hirit. Kaya tutok lang mga kapuso na sigurado. Amazing and zurific ang ating adventure ngayong Wednesday. Kaya tutok lang, bagmita sa studio. Sorry for party rocking. Alright, kaya walang bibitaw sa masayang morning natin. Hatid ng inyong paboritong barkadahan sa telebisyon. Ito ang Unang hirit!